Hey guys! Maganda ring gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman po ako ay nagmamaganda ninyong ka-legit na weekends para maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ, Itbulaga and the legit na weekends. But before that, maraming salamat po sa mga nakatutok at nakatambay ngayon sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, maaari po rin yung pindutin ang subscribe button and notification bell para mag-i-updated kayo sa susunod nating balita. Anyway, ang ating mainit na pag-uusapan ay patungkol po dito sa 2.1 na billion na utang di umano ng Tape Inc. sa GMA Network. Wow! Ang laki! Grabe, 800 million lang nung nakaraan. Ngayon, 2.1 na billion na ang napapabalita. So, nagkanda patong-patong na talaga. Sabi nila yung 800 million ay sa pumuno pa ni Mr. T. Paano pong umabot ng 2.1 billion ngayon? So meaning yung 800 million na yon hindi pa talaga yon yung final. Kasi kung itong bago lang tahanang pinakamasaya sila hindi nakakabayad ng upa sa GMA Network, hindi naman siguro abot ng 1 billion. Mahigit 1 billion agad ang kanilang utang sa GMA Network. Kaya ang question mark, 800 million lang ba talaga ang utang ng tape noon pa man sa GMA or mahigit 1 billion na? Kasi parang biglang lumobo po ng ganito, parang hindi na ngayong pagkakautang lamang yan. And kung ngayon lamang po yung utang na yan, yung nadagdag sa 800 million para maging 2.1 billion na ito is baka hindi lang yung pagbabayad sa upa ang kanilang utang. Baka may iba pa silang utang sa GMA Network na hindi related sa upa, ka-legit traffic cards. So pati ako napa-question mark papaanong umabot ng 2.1 billion pesos agad-agad from 800 million. Parang biglang laki, biglang lumobo. So sana mayroon pong maglabas ng legit na balita patungkol po dito kung saan nanggaling yung source. Kasi sabi dito as of June 19, 2023, panahon na yan ng bagong management hanggang February 26, 2024 daw umabot na ng 2.1 billion ang utang ng tape. So sino kaya ang source? Itong allegedly 800 million na utang ng Tape Inc. inilabas na rin ng PEP-PH. So mga ganitong pages din ang naglabas tungkol sa balitang yun and hindi rin agad na pinaniwalaan dahil hindi pa verified. Pero mula nung inilabas na rin po ng mga manunulat kagaya ng PEP-PH, so hindi mawala sa isip ng tao na may katotohanan yung utang na chika na yon. Kasi base doon sa article is that ayon daw sa taga-tape, under pa daw po ito ng pamumuno ng dating management. So, dahil doon ay hindi mawala sa isip ng mga tao na may katotohanan yung balita. So, since may paganon, dito kaya sa 2.1 billion pesos naman na chika, may lalabas din kayang article or balita patungkol dito? Para maging malinaw naman sa mga netizens kung totoo ba ang chika or hindi. So, abangan po natin yan. Samantala, meron naman pong pag-react si Pauline Luna Soto hinggil po dito sa tatay o yung papalo nila Ellen, ang tatay ni Lola Belen. Sabi po kasi ipapakilala at makikita din natin kung sino ito since meron pang tatay itong si Lola Belen. Parang palawak ng palawak, palaki ng palaki ang AA family no? Pero mukhang si bossing ito since si Henyo Master Joey De Leon, si Mama La Barbara ay si bossing baby ang ipapakilala na papa ni Lola Belen. Kasi sa reaction ni Pauline Luna, mukhang si bossing ang lolo, ang papalo nila Ellen.
Kayo ba guys, may hula na po ba kayo kung sino ito? Anyway, sa kabilang dako naman, sunod-sunod naman po ang pagka-trending ng mga host ng tahanang pinakamasaya. Ang masaklap nga lang ay hindi maganda, ka-legit Tarvicans. Trending sila, pero yun dahil binabatikos sila. Ang saklap no, minsan na nga lang po mag-trending, ganito pa. So, una si Dasuri, then ngayon naman po si Cassie Legaspi. Trending po ngayon sa social media. So, unahin natin ito kay Dasuri. Nabatikos po kasi siya sa social media. And ito ay patungkol sa rumored relationship nilang dalawa ni Mavi Legaspi na siyang dahilan ng hiwalayan ng Mobline or ni Mavi and Kailin Alcantara. So, ang dami pong may galit dito kay Dasuri. Matanda na kasi si Dasuri para po kay Mavi, pero pinatos pa rin niya and naging third party. Pero umiyak sa social media itong si Dasuri kasi hindi daw yun totoo. Hindi daw siya third party at never daw siyang magiging ganon. So, malinaw kasi na sila pa ni Kailin Alcantara. Then, meron silang mga sweet moments ni Mavi. So, hindi ba third party yon? Tingnan nyo guys yung difference ng mga host ng TP at ng Itbulaga. TP at ng EB. So, dito sa TP, ang dami laging issue. So, nariyan yung cheating ni Mavi and ni Dasuri. Si Paulo Contis nababash din dahil sa pagiging babaero nga daw at hindi po pagsusustento. And then, ngayon naman ay si Cassie Legaspi binabatikos dahil sa kanyang ipinost na video. So, mapapansin po natin, puro na lamang po issue, pangbabatikos yung natatanggap ng mga tahanang pinakamasaya host. Samantala, ang mga Itbulaga host, wala pong mga ganito. Ay na nakikita po natin yung difference nung dalawa. Kay Karen, wala naman tayo nababalitaan. Kay Raisa, kay Maine Mendoza, kay Miles, wala. Mahal lang sila ng mga tao. Hindi sila kagaya nito parang anong ingay masyado, diba, ka-legit Tarvicans. Anyway, sabi po dito ni Sir Alberto, maganda rin gabi. Good evening, Miss Gindara. Kahit anong gawin ng tip, di rin sila tatagal sa show. Thanks ulit sa iyo, God bless. Sabi naman ni ni Miss Lloyda, Biskilyo, si Alden, wala yan. Kahit mag-host pa yan sa tahanang pinakamasaya. So, unahin natin yung komento ni Sir Alberto. Sabi niya, kahit anong gawin daw ng taping, hindi po tatagal ang programa nila. Ito'y patungkol po sa panggagaya ng Tape Inc., tahanang pinakamasaya, sa So Good Bahay or sa One for All for One. So, talagang kinopya na nila. Ganun-ganon ang kanilang program. So, parang kanilang segment. So, parang wala silang sarili nilang pagkakakilanlan, ganon. Na kapag nakikita yung segment nila, yung mga ginagawa nila, original na Itbulaga yung naaalala. So, sana gumawa sila ng sarili nila since iba naman na ang pangalan nila ngayon. Since yon naman ang gusto ng taping, diba? Mag-reformat. Kaya nga, pinapakalma nila ang TVJ, sila Miss Jennifer, gustong tanggalin para pakalma ng operation sa production ng Itbulaga. So, since yun ang gusto nila, na napatunayan po nila yan ngayon, hindi yung aasa din pala sa content ng EB. Anyway, gayahin man po nila lahat. Sabi dito ay wala naman daw po silang mapapala dahil hindi rin naman po susuportahan, hindi rin tatagal. About naman kay Alden Richards, nako, tiwala lang po tayo kay Alden. Hindi po siya mag-ghost. I-ghost niya yung taping. Hindi po siya mag-host sa TP. And paano siyang babalik sa TP kung hindi pa naman siya nakakatungtong doon? Isip-isip din sana sa mga tape defenders. Sabi naman dito ni Lynn Mix Vlogs, maganda rin gabi. Anong aasahan mo sa batas natin dyan? Sa batas dyan sa atin? Napakabagal umusod. 2024 na pero parang 1970 pa rin ang takbo. Nakakadismaya lang.
So may kinalaman po ito sa certificate ni Henyo Master Joey De Leon at tungkol po dito sa ipinaglalaban ng TVJ na titulong Itbulaga. Until now kasi wala pa rin pong update sa apila ng taping. Baka abutin po ng siyam-siyam. So, matagal din talaga, matagal. Pero ako, matagal man o hindi, ang importante, since di naman po nagagamit ngayon yan ng taping yung titulong Itbulaga, ang importante, ang resulta ay sa TVJ pa din kampe. So, yun lang po yung opinion ko. Kayo ba? Ano inyong masisay patungkol po doon? Sabi naman dito, a blessed Sunday to you, Miss Gandare. Baliw na talaga ang Tape Inc. at Defenders nila. At sana patunayan nila muna nila kung meron nga yung TVJ or utang ang TVJ. Love you, Miss Gandara. Thank you so much po. Anyway, tungkol dyan sana po patunayan nila yan. Magbigay or maglapag sila ng ebidensya na may utang ang TVJ sa tape or may binulsa ang TVJ mula sa kumpanya ng Tape Inc. Kasi baka mamaya makarating yan sa TVJ, dalawa lang yan tatawanan at palalagpasin ng TVJ or makakatikim sila ng leksyon. So, yun lang po ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.